Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong pinick up na balita ng GMA News about doon po sa naganap na rally ng mga Marcos supporters and loyalists dyan po sa People Power Monument. Siguro lahat naman kayo napanood niyan, lalong-lalo na yung mga alimuyong dyan ng mga anti-Marcos pati na ang mga DD shit. No, kasi po marami po sa kanila ang patuloy na nagbibigay ng mga kasinungalingan na nilangaw daw po, mukhang mga bangag ang mga nandoon. Tingnan nyo ha, itong isang abogadong ito parang hindi po abogado. Tinawag pong mga mukhang bangag ang mga nandoon, no? Papakita natin sa inyo yung post niya na katulad daw ni Presidente Marcos at FL Lisa ang mga nandoon at tinawag niyang mga mukhang bangag, no? Ayan po. At marami pa ang nagpapasinungaling na wala daw tao, nilangaw, no? Mamaya papakita natin kayo ng iba't ibang mga larawan para po masupalpal natin itong mga alimuyong, mga garapata, mga DD shits, no? At ganun din po, ang Quadcom po ay nagdesisyon, no, na wag nang paatinin itong isang kupal din na DD shit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, mga guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. Unahin natin mga kababayan yung ginanap na matagumpay na rally ng mga supporters ng administrasyon at ang mga loyalista po ng mga Marcoses. Diyan po sa People Power Monument. No, dito po sa balita ng GMA News Online, ayan po, pinick up ng GMA News. Marcos supporters gather at People Power Monument. Clad in red and carrying banners with message lauding his leadership, supporters of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gathered Saturday at the People Power Monument along EDSA and Quezon City. According to a report, the crowd started converging on site at about 10 a.m. No? Ito po kasi ang totoo po nito, no? Ayon po sa nakita pong mga banner ng mga kapwa nating vloggers at influencers. Actually, ang program proper niyan is 1 p.m. to 5 p.m. Pero syempre, alam nyo naman, mas maganda kung maaga ka na doon, makakakuha ka ng magandang espasyo, no? At the same time, para malaman nila na meron talagang masasagawang peace rally or rally of support to our beloved President. 10 a.m. So, siyempre, parating pa lang yan. Parating pa lang yan. Pero itong mga ulalo, sigurong mga DD shit at mga anti-Marcoses, siguro pumunta rin silang maaga doon para makichismis. Dahil sinasabi nila, nilangaw. Oo, nilangaw daw. Baka nauna pa nga kayo doon sa mga mismo mga supporter ng Pangulo Kaya sinasabi nyo, nandito kami, wala pa sila. Bakit? Alam nyo ba yung program proper? Alam nyo ba kung kailan magi-start? Mga tanga, di ba? Ayun, inggit-pikit po sila, mga kababayan, no? Ayan. Sabi nga dito, sa simula niyan, umabot muna ng 1,200. Ayan po, the Quezon City Police estimated the crowd size at 1,200 as of Saturday afternoon, the report said. 1,200, basta libo. Kayong mga DD shit, umabot ba kayo ng 200? Alam ko, 150 lang kayo. 150? Hindi pa yan ng full force ha? Hindi pa yan ng full force. So, ibig sabihin ito,
Wala pa yan sa primera. Katiting lang yan ng 31 million namin. O nasan yung 32 million nyo? Di ba? Ang yayabang mong nyong magsalita eh. Malamang pumunta rin din kayo doon para mag-vlog eh, no? O pinagkakitaan nyo pa yon. Mga mukhang perang mga didisit. Oo, mga animal, oh. Kita nyo yung picture na yan, oh. Ito, oh, galing to sa isang nag-post, oh. Kita nyo? Mga larawan na yan. Eh ako, nanonood ako sa iba't ibang mga kapwa natin vlogger, influencer na mga nandun. Talagang inikot nila, mga kababayan, oh. Nandun yung ating kaibigan, si Glenn. Oh, di ba? Ngayon, mga kababayan, meron diyang isang abogado, no, na disgruntled na sumuporta sa Pangulo. O ayan, tingnan nyo yung post niya sa kanyang FB page. Pinupulaan niya po itong larawan na ito na sumusuporta sa ating Pangulo. Ha? Ano sabi niya? Oh? They all look like Marcos Jr. and his wife. Mga mukhang bangag. Oh, is this all that is left of Marcos Jr.'s alleged 31 million plus votes in barely 3 years? Either he has been abandoned by his loyalists in droves or his alleged 31 million plus votes were mostly fake votes. I believe the latter case is true. Oh, nag-i-insinuate siya. Alam mo, Glenn Chong, napaka-bitter mo lang talaga. Kayo po na pinakita niyang larawan na mukha kayong mga bangag, idemanda niyo si Glenn Chong. Patunayan niyang mukha kayong mga bangag at yung ini-insinuate mong walang 31 million. Wala naman talagang 31 million dyan eh. Kasi pag yung 31 million pumunta dyan, pati yung mga OFWs magsiuwian yan. Baka matakot ka. Baka makita mo Red Sea. Ha? Oh, ito oh, tingnan mo yan oh. Yan. Yan ba DDS mo makakagawa ng ganyan? Ikaw ba, Glenn Chong, makakakuman ka ng ganyan? Eh, iniwan nga kayo ng Kojic eh. Di ba o ayan oh, salamat po sa mga lolo at lola na talagang hindi po talaga bumibitaw sa Marcoses. Eh kayo nga, nasan yung 32 million ni Sara Pusit? Ba't hindi yun ang komentuhan mo? Yung sa 10 piraso dyan, sa EDSA Shrine. Eh karamihan pa, puro mga vloggers, di ba mga kababayan? Oh, yung video na yan mga kababayan, tingnan ninyo, oh. Oh. Inggit pikit eh. Di ba Glenn Chong, oh? Oh. Ha? Wala pang primera yan. Patikim lang yan. Eh pero kayo, o eto pa o. Let's go na mga PBBM Marcos loyalist o. Ayan o, nakamotor sila mga kababayan o. Wala nga lang sound, ha? Wala lang sound. Tingnan ninyo ang suporta. Nakapag-command ba kayo ng ganyan? Ha? Ni Dilawan nga, sa Kapinklawan, wala kayong makuwang suporta eh. Kaya naman pala. Kaya hindi kayo magtagumpay-tagumpay sa pagpapabagsak nyo sa Pangulo. Sabi mo, almost 3 years na. Almost 3 years nyo na rin ginagago at itinatry na pabagsakin ng Pangulo. Wala pa din. Kasi nga, wala kayong bilang. Patikim lang yan ha. O, sabi ng police report, 1,200. Eh yung mismong mga vloggers nandun, they are estimating more than that. Kung 3,000, 5,000, 10,000, I believe that mga kababayan. Kasi hindi ko nakita ang ganitong kadami ng tao habang itong mga DD shit ay nananawagan. Ang nakuha nyo lang, 150 lang kayo mga animal. Tapos ikaw Glenn Chong, dapat ka na talagang madisbar. Kasi yung mga pagpo-post mong ganyan, hindi po yan isang attorney-like. Oo, burak-like yan eh. No? Pinupulaan mo, wala ka naman yata dun eh. Bakang napanood mo yung mga ng mga DD shit mo eh. Eh mga sinungaling yan eh. Di ba? Patunayan nyo munang mukhang bangag tong mga to. Ha? Ganito ba itsura ng mga bangag? Nakatayo pang ng matino dyan? O, kung bangag yung mga kababayan, kung mukhang mga bangag yan, hindi ganyan nakatayo yan, nakahilata na lang yan. O, eh baka si Glenn Chong ang bangag, bangag ang utak. Dapat talaga pong mga kababayan, matanggalan yung pagiging abogado yung hinayupak na yan. Oo. Ako, kitang-kita ko eh, kahapon eh. May mga vloggers, influencers na kasamahan natin, nandun sila. Si Munting Tinig, oh, sino pa? Si Robert, nandun. Si JDB, nandun. Pinanonood ko, oh, si Go Philippines, oh, nandun lahat sila eh. Si Nyolo, oh. Tapos sasabihin nyo, nilangaw? Sasabihin nyo mukhang mga bangag? Hoy,
Eto pa, mga kababayan, naisip ko lang. Kung ganyang karami pa yan, magdadagdag pa yan sa totoo lang. Kung talagang full force ang panawagan at matagal ang plano. Madali ang plano to eh. Wala nga po yatang 1 linggong pinagplanuhan yan eh. Di po ba? O dahil in support of Pangulong Marcos, no? Na walang bibitaw. Kasi yung pusit bumitaw. Kasi gusto niyang kunin yung upuan ng Pangulo sa Malacanang. May ambisyon. Ambisyosa ang pusit eh. Di po ba? Kung itong mga Marcos loyalist noong 1986, kasi karamihan dyan matatanda na eh. Nung kapanahunan nila na mga kabataan pa nila, na hindi pinigilan, hindi hinarang. Alam ko po yan eh. Kasi doon sa lugar namin may mga bases na eh. Hinarang lang sila sa bataan eh. Oo. Kung hindi hinarang yung mga yan, sa palagay nyo magtatagumpay yung 1986 revolution nila? I don't think so. Baka nag-away-away sila doon. Baka magtakbuhan yung mga Madrid pare. Oo. Di ba? Hindi pinigilan ninyo eh. Yun lang po naisip ko eh. Kung itong mga to, yung mga matatanda na yan, no, nung panahon ng 1986, that was 38 years ago. O, siguro mga nasa 40-50 pa lang sila nun. Makikipagpatayan yan para sa mga Marcoses. Hinarang eh. 'Di ba? Sa iba't ibang probinsya papunta ng Metro Manila, hinarang eh. O, sige nga, isipin ninyo. Malamang walang kurikong na presidente noon. Oo, still the Marcoses pa rin. O di sana maganda ng natin, agrikultura natin. Tayo pa rin ang namamayani sa West Philippine Sea, walang tsekwa diyan. Kaso wala eh. 'Di ba? Isipin ninyo. Biruin nyo, may 92 years old akong napanood kahapon. O baka meron pang mas matanda sa kanya dyan. Yung mga anak-anak nila, mga apo-apo nila, malamang yan na indoctrinate yan about Marcoses. O, di ba? Ang dami niya, no? May BBM youth pa. Di ba? Kaya wag kayong gagago-gago na i-try nyong pabagsakin. Wala kayong bilang. Wala kayong bilang kasi yung 150 nyo, times 10. 150 lang kayo pa maingay. Puro lang naman kayo mga latang walang laman eh, 'di ba? Puro lang kayo kita sa YouTube, sa mga social media nyo, palipad naman kayo diyan, pa-Gcash naman kayo diyan. Akala nyo di namin alam yung ganyan, mga gago. So sasabihin nyo kung ano-ano, bangag, nilangaw, mga mukhang pera. Kayo 'yun. 'Di ba? Ayan kita nyo yan? Wala, hindi po tumagal yan ng 24 hours. Kasi ang sabi, 1 to 5 lang o 1 to 6, nag-uwian na eh. Ayun lang. Pinakita lang sa inyo. Pinadama lang sa inyo na huwag nyong gaguhin ang Pangulong Marcos. Kasi makakatikim talaga kayo. Diba? Hindi na mangyayari yung 1986 revolution. Hindi na. Papalagan talaga kayo ng mga supporter at loyalists. Kita nyo yan? Pinadama pa lang yan. Wala, lang yan. Kumbaga, lang yan, yung pinch. Kinurot lang kayo. Nandito kami, Kami ang silent majority, hindi kayong mga DD shit. Di ba? Ito na. Punta tayo dito sa isang article dito sa Politico. Ito pong Quadcom ay nagdesisyon na wag nang pabalikin ito sa hearing. Kasi ito, kumuha lang to ng airtime, nagpasikat, no? Kasi wala na eh. Wala na siyang political power, wala na siyang clout, no? Wala na siyang yung dating niya nalalagas na siya eh. Mukha namang nalalagas na. Di ba? Ito po. Baka sumikat pa. Rody Duterte no longer invited to next House Quadcom hearing. Ayan, wala na, itsupera ka na. Kung gusto mo, balik ka na lang dun sa gikan sa China para sa China mo. Para mapansin ka doon. O kaya magpa-presscon ka. Murah-murahin mo na naman ang Pangulo. Saka si Bruno Valdez. Para sumikat ka naman. Former President Digong will no longer be invited to the next hearing of the House Quad Committee investigating the bloody war of his administration. Surigao del Norte Representative Ace Barbers, the panel's overall chairman, said Duterte's statement during the hearing at the House was already sufficient. Sufficient na pala. So pwede na silang mag-crop ng parang demanda. Sabi niya, no,
no need na siguro. Because yung 12 hours, 13 hours na meeting natin sa kanya, basically, yun na yung gusto nating marinig. A little more than what he revealed or what he admitted in the Senate. So sa tingin ko, sufficient na yon. O, ayun. Kasi po, ang next hearing ay December 12. Kasi pag inimbita pa si Digong, aside sa airtime niya, media mileage, baka kung ano ang lalong maibulalas. Baka hindi lang mic ang ibato kay Trillanes, plato na. Baka pag nakatabi pa niya si Dilima, baka bigla na lang sa bunutan. Hilahin yung buhok. Di ba saka, matanda na siya. 79 na. Kung may mangyaring di maganda dyan, di kasalanan pa ng quad ko. Di ba? Kaya never 9 na lang daw po. Hindi na lang daw po. At ito pa kasi, Duterte's appearances in the November 13 was largely believed to have worked to his advantage. Tama naman. As he amused viewers with his antics and one-liners. During the hearing, the 79-year-old former president challenged the ICC to start its investigation before he dies. Magpunta na sila rito bukas, umpisa na nila ang investigasyon. If I found guilty, I will go to prison. Tapos sasabihin ng kanyang spokesperson na Butiking Pasay, i-impeach namin si Pangulong Marcos pag pinagawa niya yan. Ang tapang-tapang pala nung amo, pero poprotektahan ni Butiking Pasay. Wow! Kaya sabi ng Quadcom, wag na lang. Wag na siyang i-invite kasi baka lalo pang dumami ang media mileage, magamit pa tayo sa kanyang kasikatan. Wag na. Gawa na lang tayo ng kaso laban sa kanya kasi sabi ni Barbers, sufficient na daw yon. So kayo po sa tingin ninyo mga kababayan, sufficient na ba yung mga pinagsasabi ni Digong o bitin na bitin pa kayo? Ako po, okay na yun. Tama na. Kasi pag lalo pa nating pinapansin itong matandang ito, lalo lang pong nabubus yung ego niya. Yung pride nila na, sikat pa kami, meron pa kaming power, marunong pa kaming manghikayat. Oo, yung mga napapaniwala nyo, mga brainless. Mga ampaw, yung mga lata ang laman ng utak. Wala, airhead Parang yung anak niyang BP, airhead. Di ba? Akin po yun. Sa akin, wag na. Wag na. Bayaan nyo na siya dyan. Magpiesta na lang siya sa Davao. Putragis, pag pumunta pa yan sa hearing ang daming bodyguards niyan. At kung sino-sino idadalin niyang sabit. Di ba, pakakainin nyo pa yon, gagastusan nyo pa. Wag na. Iba na lang. Di ba? Ang next hearing po ng Quadcom ay December 12. So that will be kailan? Next Thursday. Okay? Aabangan natin yung mga pasabog na yan. So yan lang po mga kababayan. Ako po ay natutuwa at kinokongratulate ko ang mga kapwa Marcos supporters, yung mga Marcos loyalists at yung iba dyan na nagpunta lang doon para sa kanilang mga views. Yung talaga namang hindi sumusuporta kundi nakikialimuyong, nakikitaas ng kanilang mga cellphone para po magkwento sa kanilang mga vlog at alam nyo na, kumita. Lalo na yung mga didishit dyan. Nag-incognito yung mga yan. Yung mga naggaganon, kunwari, wala silang alam, nakikiganon. Para lang magamit ulit ang Marcos at mga supporters, loyalists sa kanilang advantage. Tapos ikikwento, alam nyo ba mga kababayan, nagpunta ako doon kahapon. Walang tao, tingnan nyo nilang nilangaw. Yung pala, binobola lang kayo kasi pumunta siya ng maaga doon. Baka alas 9, nandun na siya. Nagbablog na sila. Mukha pa daw mga bangag, sabi ni Glenn Chong. Baka si Glenn Chong ang bangag. Bangag sa bitterness. Di ba Glenn Chong? Punta ka dito sa California, punta ka San Diego, magkita tayo doon. Kay Jose Rizal sa National City. Pa-picture tayong dalawa doon, Glenn Chong, Para naman makita mo yung gusto mong makitang mukhang bangag, Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.